Paano ba tinatrato ng Diyos ang ating paglilingkod? How does God treat our labor for Him? Paano niya tinatrato ang ating paglilingkod sa Kanya? Ano mang klase ng paglilingkod yan? Ano ang damdamin ng Diyos? Binasa sa ating kanina ni Gilbert, yung Hebrews chapter 6, verses 9 to 12. No? Pero mag-focus lang tayo doon sa verse 10 na kanyang binasa. Sa verse 10, ang sabi rito ay ganito, no? Muli kong babanggitin lamang yung talatang yan. Sabi rito, sapagkat ang Diyos ay hindi masama. Sa ibang translation, sapagkat ang Diyos ay hindi liko. Hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod, sa mga banal, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Ano sinasabi dito ng may akda ng Hebreo? Ang Diyos daw, ano ang kanyang damdamin sa mga naglilingkod, sa mga nagpapagal, ng may pag-ibig para sa kanyang pangalan? Ano ang damdamin ng Diyos? Sabi niya, ang Diyos ay hindi liko. Ang Diyos ay hindi masama para kalimutan niya yung inyong ginagawa. Alam nyo dito, we have no time to discuss kasi dito sa Hebrews chapter 6, sa mga naunang talata, merong controversy rito May controversy, merong controversial na issue rito na ngayon, hanggang sa panahon natin ngayon, ginagamit yan ng ibang mga kapatiran natin para patunayan daw na ang kaligtasan ay nawawala. Kasi medyo animo, nawawala nga pagka binasa mo. Pero palagay ko, hindi yan ang nagbibigay justice sa tamang interpretation. Sapagkat kung titingnan natin ang buong konteksto ng Biblia at maging ang konteksto nitong Hebrews chapter 6, ang konteksto nito ay warning sa pagtalikod. Warning sa tinatawag na apostasy. Yung apostasy, ang ibig sabihin ng apostasy ay ganito. Isang tao na nagkiklaim Kristiyano siya, pero at a certain point, tumalikod siya. Umalis na siya. Ang sinasabi rito ng may akda ng Hebreo, yung taong yun, he just claimed that he's a Christian. He just professed that he's a Christian. Pero actually, hindi talaga walang Kristyanismo na nangyari sa kanya. No? Hindi talaga niya naiintindihan ang Kristyanismo. Aring nasayahan lang siya, napasama lang siya sa mga Kristiyano. Meron isang konting naunawaan, pero hindi pumasok sa kaloob-looban ng kanyang pagkatao yung Kristyanismo, kaya nga, tumalikod siya. Ang pagtalikod niya ay hindi pagpapatunay na nawala ang kaligtasan. Ang pagtalikod niya ay pagpapatunay na noon pa man, wala na siyang kaligtasan. Hindi pa siya ligtas. Pero, papapansin natin na biglang kumambyo rito yung may akda ng Hebreo. Pagdating sa verse 9, no, binasa ni Gilbert kanina yan. Pagdating sa verse 9, sabi niya, ngunit, sa English, but. No, yung salitang but, mahalaga yan. Pinanggit sa atin ni Matt kanina, no? B-U-T, maikling salita. Pero, very important yung salitang but. Sabi niya, ngunit, mga minamahal, kami ay lubos na naniniwala sa mga mabubuting gawa tungkol sa inyo. So, parang sinasabi dito ng may akda ng Hebreo, ganito ang ginagawa ng iba. Sila nagsasabi Kristiyano sila, mananampalataya sila, pero nung dumating yung mga pagsubok, problema, tumalikod na sila. Nagpapatunay lamang, hindi talaga sila mananampalataya noong pa. Ngunit, sabi niya, kinausap niya yung mga Christian na Hebreo, ngunit kayo, ngunit sa inyo, malaki ang tiwala ko. Dito makikita natin na itong author ng Hebrews, meron siyang klarong kaalaman sa katatayuang espiritual ng mga tunay na Kristiyano na kanyang kinakausap. At dito pinakikita niya na ang Diyos, kilala niya kayo. Alam niyo kung sino yung Kanya. Alam niyo yung totoo. Alam niyo yung mga mananampalataya na totoo. At yan ang kaibahan natin, mga kapatid. Tandaan natin na ang ating pagpapagal ng may pag-ibig ay hindi lamang hindi kinalilimutan ng Diyos, kundi kilala tayo ng Diyos. The Lord knows us better. Kilala niya tayo. He knows you and He will not by any means forget you. Sa lahat ng ginagawa mo. And in what area particularly, dito sa ating verse, in your work and labor of love. Sa iyong pagpapagal, sa iyong paglilingkod ng may pag-ibig. And that is my message that I want to bring to you this morning. Christian labor is so distinct. No, kakaiba. Because of the God in whom we labor. What makes our labor so distinct, so different, so unique? The God we serve. The God in whom we labor. Diba?
Alam nyo, iba-ibang, meron dito siguro, engineer, merong mga simpleng manggagawa lang, ano? Iba-pare-parehong skills sa iba't ibang kumpanya. Ang nagpapabigay ng, ang katotohanan, siguro pare-pareho lang ang ginagawa ninyo, pero iba-iba naman yung kumpanya. Parang hindi yan masyadong nagbibigay ng distinction. Pero ang nagbibigay ng distinction sa atin ay hindi kung ano yung ginagawa natin. Kung ano yung trabaho natin. Kung ano yung kaloob natin. Kung ano yung, ikaw ba tumatayo sa pulpito o hindi? O ikaw ba ay naghuhugas lang ng plato dyan? Nagluluto lang ng pagkain? Naglilinis lang nitong ating worship place? O ikaw ay tumatayo para mangarap? Hindi yan nagbibigay ng distinction sa iyo. What makes your labor so distinct is the God you serve. The God you serve. Ang Diyos na iyong pinagpilingkuran. At sabi niya, hindi niya lilimutin ang inyong mga gawa at pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. No? So, may dalawang bagay gusto kong dalhin sa inyo ngayong umaga. First, Christian labor is evident of God. Number 2, Christian has the assurance from God. Christian labor, nawala yung labor doon, has the assurance from God. Sorry. May labor pa yan, ano? Medyo hindi na nakapag-labor yung naglagay dyan. Kaya nawala yung labor. First, Christian labor is evident of God. Note the phrase. Sabi niya, verse 10, sa verse 9, ngunit mga minamahal, kami ay lubos na naniniwala sa mga mabubuting bagay tungkol sa inyo, sa mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan, sa mga bagay na may nakalakip ng kaligtasan, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito. No, kapansin-pansin, yung salitang yun, ano? Things that accompany salvation, mga bagay na kalakip ng kaligtasan. Ano ibig sabihin? Sa ating panahon ngayon, pag sinasabing kaligtasan, salvation, ang iniisip kagad ng iba, langit. Pupunta ka ba sa langit o hindi? Kung ikaw ay ligtas, siyempre sa langit ka. Ano? Totoo yan. Pero kulang yan. No? Ang kaligtasan pala, mayroon siyang mga kalakip. Meron siyang mga, mga kasama. Kung kayo pamilyar lagi sa mga sulat ng mga reform, no? Halimbawa, si Martin Luther, sinabi niya, we are justified by faith alone, but not of faith that is alone. The point is this, yung kung pananampalataya na yan, ay hindi yan may kinalaman sa pupunta ka ba sa langit o hindi. Ang pananampalatayang totoo, ang kaligtasan tinanggap mo, maraming kalakip yan. Kasama na dyan yung kinari kang ganap, binigyan ka ng kabanalan, andyan na yung ikinukup ka sa kanyang pamilya, no? At inihahanda ka sa darating na kaluwalhatian. Pero bukod pa ron, ang kalakip ng kaligtasan ay paglilingkod. Ang kalakip ng kaligtasan ay pagpapagal ng may pag-ibig. Yan ang dapat nating tandaan, di ba? Na kasama yan sa isang naligtas. Meron siyang pagpapagal ng may pag-ibig. Nangangahulugan, ang Kristiyanong pagpapagal at paggawa ay nagkakaloob ng isang malakas na ebidensya na hindi lamang siya isang tunay na Kristiyano, kundi siya ay pinananahanan ng presensya ng Diyos, ng pabor ng Diyos. If you work and you labor for God, that is an evidence that God is with you, that God is in you, that God's presence and favor is with you. And then, ang sinabi pa niya rito, labor of love. Pagpapagal, paggawa ng may pag-ibig. Mahalaga yung pong salitang yan, mga kapatid. Kasi, labor is the best expression of love. Diba? Ang pagpapagal, ang pinakamahalagang pahiwatig na meron kang pag-ibig. Now, hindi naman natin sinasabi na lahat ng nagle-labor, lahat ng nagpapagal, naggumagawa, ay umiibig. Hindi. Maraming mga gumagawa ng maganda, pakitang tao lang yan. Wala talagang pag-ibig. Maraming tumutulong, maraming mga gumagawa, maging sa ating lipunan, no? Gumagawa yan hindi dahil mahal nila yung kanilang mga pinaglilingkuran, kundi meron silang hinahanap ding pakinabang at pagkatapos, katulad ng mga politiko, di ba? Pero, ang isang tunay na umiibig ay gumagawa. Ang isang tunay na nagmamahal ay nagpapamahal. Mahalaga na dapat isa puso natin ang katotohanan. Kung ikaw tunay na Kristiyano, isang motibo
na nandyan sa puso mo ngayon, magpapagal ka ng may pag-ibig. If you have love in your heart, you will work for God, you will work for His glory, and you will work for His interest. Kapag nakakita ka ng isang nagsasabi, Kristiyano siya, pero ang gusto niya lang sa kanyang buhay ay maging masaya, no? May problema. Katulad ng maraming mga church ngayon, hindi naman natin nilalahat, na ang pinakamaraming bagay sa loob ng kanilang iglesia ay entertainment. No? Entertainment. No, hindi ko sinasabi hindi dapat tayo maging masaya. Dapat tayo maging masaya. Pero kung ang pinakamaraming bahagi ng inyong gawain sa iglesia ay entertainment or having a good time fellowship with one another, there must be something wrong with that. Because ang dapat na makita sa iglesia, ang mga Kristiyano roon ay nagtatrabaho, gumagawa ng kanilang tungkulin, gumaganap ng kanilang paglilingkod at pagpapagal sa isa't isa at para sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi dapat sila tamad sa kanilang mga tungkuling Kristiyano. Minsan may mga Kristiyano na sabi Kristiyano sila pero napakadali nilang lumiban sa pagsamba na ang dahilan lang ay napakababaw. No? Pero hindi ko sinasabi na minsan ang pagliban natin ay lahat ay mali. Hindi. May mga pagliban na talagang dahil tama lang, tulad ng karamdaman. Binabanggit ko nga sa inyo lagi, kung may bulutong ka, huwag ka na magsimba. Manghahawa ka lang. Diba? Minsan yung iba, napakasimple lang ng dahilan. Of course, iba, di ba? Kung mayroon kang victim ka ng isang sitwasyon, mayroon kang biktima ka ng isang katulad yan, marami nag-text sa akin kanina umaga, tapos yung makaka-attend, may pasok kami. Kaya, hindi mo ginugusto yan. Pero halimbawa, hindi ka naka-attend kasi, pastor, di ako nakapag-plancha ng panyo. Panyo lang eh. You know? Pastor, hindi ako nakapaglaba ng medyas. Medyas. So, anong ibig sabihin ko? Masyadong mababaw yung ibang dahilan. Hindi yan, nakakahiya yan sa harapan ng Panginoon. Kasi, if you really love the Lord, you will labor for His name's sake. And therefore, brethren, you have to search your heart. Are you laboring for God? Are you laboring for God? Are you laboring for the good of His kingdom? For the interest of His kingdom? For the interest of His church? And if you're doing that, and walang nag-appreciate sa iyo, huwag mo intindihin yung appreciation ng tao. Maring, sa totoo lang, na ginagawa ka, hindi nakikita ng pastor, hindi nakikita ng bawat isa, pero may effort kang ginagawa, may panahon na nananalangin ka sa mga kapatiran, tumutulong ka sa ministeryo ng iglesia sa pamamaraan ng pagtulong, pagbibigay ng iyong kakayanan, pero walang nag-appreciate. Don't be discouraged. God is there. Nandiyan ang Diyos. That is the evidence na ang Diyos ay nasa iyo. Kung ikaw ay napapagod na, because seemingly, sa lahat ng mga ginagawa mo, walang fruits. No? Walang fruits. But if you're still doing it faithfully, don't give up. God is there. O minsan, naisip ba na natin yung mga tao sa ating kapaligiran, ano? Hindi naman, diba, may kapitbahay ka, walang pagpapahalaga sa gawain ng Panginoon. Walang pagpapahalaga sa mga bagay ng Diyos. Walang pagpapahalaga sa kanyang kaluluwa. Ikaw naman, at mayroong pagpapahalaga. You try your best to be faithful. Pero mas umaasenso yung buhay niya. Mas gumaganda yung kanyang kalalagayan. No? Pero ikaw, mukhang hindi nagiging productive ang iyong economic, walang tawag niyan, progress yung iyong economic situation. Don't be discouraged. God is there. Alam ng Diyos yan, no? Naalala niyo ba yung commendation ng Panginoong Jesucristo doon sa 7 churches sa Apokalipsis? Di ba? Sumulat siya sa 7 iglesia sa Apokalipsis. Iba yung kanilang karanasan. Pero yung unang-unang laging sinasabi roon sa kanyang commendation ay ganito, I know your work and your labor. Alam ko ang ginagawa mo. Alam ko ang pagpapagal mo. Alam ko ang pagsisikap mo. Alam ko ang paghihirap mo. Huwag kang mag-alala. Mari, hindi ka na-appreciate ng mga tao. If you do it for me, alam ko yan. Maganda yan, di ba? Yung nakarang pagkatapos ng Bible study sa B5,
Pagkatapos ng Bible study, merong lumapit sa akin, Pastor, gusto ko makausap ka. At sinabi niya sa akin na, kasi talagang discouraged na ako. Gusto ko nang mag-give up, gusto ko nang mag-resign dito sa trabaho ko. Bakit po? Ano pong problema? Ano ba? Kayo ba hindi nasisweldo nga ng tama? Hindi yun, Pastor. Kayo ba inaapi ng mga tao sa akin yung kapalit? Hindi yun, Pastor. Bakit anong problema? Binibigyan ba kayo ng mga mahihirap na trabaho na hindi tama? Hindi. Wala nag-appreciate sa labor ko. Wala nag-appreciate sa ginagawa ko. Wala akong nakikita ng appreciation man lamang. Sabi ko na lang sa kanya, dapat to, kahit na kayo nagtatrabaho rito, isipin nyo, ginagawa niyo para sa Diyos. At kung ginagawa niyo yan para sa Diyos, kahit na walang mag-appreciate sa inyo, no problem with that. Kasi, mas masarap ang appreciation ng Diyos kaysa ang appreciation ng tao. No? Ang tao sa bolero no? I-appreciate ka na di ba? Sa Facebook, ang dami ganyan no? Kaya ito, meron akong pag mga porno, makakita, hindi yung mga nag-appreciate sa akin sa Facebook, hindi lang bobola yan kasi meron akong Patawa yun. Patawa si Raquel. Medyo merong kuha na naka-Amerikana no? Ang daming mga pero pa, bumata ka, Pastor. Ewan kung totoo yung mga sinasabi nila. No? Pero, marami sa Facebook, hindi man sa akin. Marami doon, biruan lang lokohan lang. Hindi katulad ng Diyos, hindi siya nagbibiro. Hindi siya nagbobola. Totoo lang yung sinasabi niya. At yun ang dapat na appreciation na hintayin natin. Huwag yung appreciation. Okay? Number 2. Christian has the assurance from God. Napansinin natin yung sinabi niya rito. Ang Diyos ay hindi masama. Sa ibang translation, ang Diyos ay hindi liko. Sa English, mas maganda. God is not unjust. God is not unjust. Note the negative. Sabi ng marami mga commentators sa Hebrews, ito may mga Hebrew Christian during those time na they feel discouraged, no? Sa kanilang ginagawa. Parang feeling nila, kinalimutan na sila ng Diyos. Hindi napapansin ang kanilang mga ginagawa. No? Siyempre, dahil doon nagda-doubt sila, talaga bang mayroong Diyos? Talaga bang tatang-tama itong pananampalataya na pinasok ko? No? Minsan, ganyan din na nararamdaman natin, di ba? Minsan, kung kailan ka pa naging Kristiyano, doon pa parang maraming problema na dumating sa buhay mo. Kung kailan ka naging Kristiyano, nagkaroon ka ng karamdaman. Kung kailan ka naging, maraming mga bagay na dumarating sa atin, na parang nagbibigay sa atin ang tama ba itong pinasok kong pananampalataya? Tama ba itong paglilingkod na ginagawa ko? No, merong isa akong kilalang pastor, no, talagang niyakap niya ng buong-buo yung katotohanan ng Panginoon, yung Reformed doctrine. Kung kailan siya nagkaroon ng gano'n, kasang katutak na karamdaman na dumating sa kanya. At ang sinasabi ng mga tao, yan kasi, no? Iba na kasi yung kanyang paninindigan. Nakita niyo, minsan, magbibigay ng doubt yan sa'yo. If you're laboring faithfully, get to ng fruits. Yung iba naman, they are not faithful. Ang dahil parang pasok ng pasok yung mga material blessings sa kanila. And sometimes, we have to admit, nakakaramdam tayo ng doubt sa sarili natin in our service to God. Sabi ng writer ng Hebrew, God is not unjust to forget. Alam niyo po yung ginamit na salita, napakalakas yan, napakalakas sa katiyakan yung pag-asa na binibigay ng salitang yan. Sabi niya, hindi niya sinabi God is not merciful. No, hindi niya sinabi, hindi mercy yung ginamit niya. Maawa rin ng Diyos sa iyo. Hindi! Ang ginamit niya, justice. Ang point dito, it is a matter of justice na if God will forget yung labor of love. Pagkat kinalimutan ng Diyos, yung labor of love mo, ang nakasalalay rito, yung katarungan ng Diyos. Kaya, huwag niyong isipin na kinalilimutan ng Diyos ang inyong labor of love. Kung meron kayong mga ginagawang maliliit na bagay para sa karya ng Diyos, para sa iglesia, para sa kanyang pangalan, para sa mga kapatiran, the Lord will never forget that. No? Indeed, there will be times of trials, times of temptation, opposition, poverty, that will hinder you. But if you keep on, keeping on, in spite of, God will not forget you.
You might not be seen by people around you. In your faithfulness, sa iyong devotion, sa iyong prayer life, sa pagbibigay mo ng maliit at malaking bagay para sa iglesia, sa pag-alala mo sa isang kapatiran, meron ka nang inaalala ng isang kapatid, naku, ano kaya sitwasyon niya? Pinag-pray mo siya. Hindi alam ng marami yan. God will never forget you. You may never receive appreciation from man in your labor for God, in your service to one another. But God will never forget you. Hindi mo alam kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa isang simpleng bagay na ginawa mo. Sa pagtatapos, alam nyo, we enjoy, mga Reformed Christians, we enjoy Reformed writings in our time. Nabanggit ko na ito. Dito, minsan. We enjoy napakadaming mga aklat na talagang tutulo na yung laway mo sa dami ng mga aklat ng mga Reformed writings in our time. Si John nagpunta sa Bacolod. Nagpa-picture siya doon sa library ng isang attorney na kumpleto ng John Owen's work. Di ba? Talagang sayang-saya si Joan doon. Naglagay ako ng comment. Nakakatulo naman sa laway ang mga libro na yan. Kasi mga Reformed writings talaga. Nila John Owen, John Calvin, Martin Lloyd Jones, Charles Spurgeon. Pero alam niyo mga kapatid, nung tayo sa 20th century, nag-enjoy tayo sa mga Reformed. Nung unang panahon, matagal, hindi kasing ganda ng ating sitwasyon ngayon. Ano? Noong mga 19th century or mga 18th, hindi kasing dami. Kasi ngayon talagang marami na. At noong mga early 20th century, merong isang tao, ang pangalan ay si A.W. Pink. You may have heard of him. He has the book, The Sovereignty of God. You know? During his time, he was almost unknown. Halos hindi kilala ang taong ito. Nag-i-edit siya ng isang journal, sinicirculate, yan, by quarter, 1,000 copies by quarter. Namatay siya sa Scotland. 6 na tao lang nakipagbigay sa kanya. Hindi siya halos kilala. Nung siya ay namatay, may nakakuha ng kopya ng kanyang mga isinulat, yung Banner of Truth. Isinerculate yan sa buong mundo. At napakadami ang naliwanagan, napakadami ang natuto, napakadami ang naligtas sa mga sulat niya. At isa na ako sa nakinabang sa sulat ni A.W. Simpleng tao na hindi kilala sa kanyang panahon, gumagawa ng tahimik, ng walang nag-appreciate. Hanggang ngayon, pinakikinabangan at kinikilala ang kanyang mga tao. Now, sa ilan dito, kilala niyo si Orville and Wilbur Wright. Sino siya? Siya ang, yung magkapatid na nag-invento nakalikha ng aeroplano. Di ba? Pero, alam niyo ba na yung unang flight na ginawa ni Wilbur and Orville Wright noong December 17, 1903 sa North Carolina. The first flight is 10 feet and 100 feet and 120 feet distant. 10 feet. Hanggang dito. Ganyan lang kataas yung aeroplano. Noong unang lipad, ganyan kataas, at 120 feet lang ang lilayo. No? At sa loob lamang halos ng 1 minuto, yung kanyang paglipad. Napagkatapos niya ginawa yan, ano nangyari? Ano ng mga nalikha ngayon? Jumbo jet. Di ba? Spaceship. Mga rocket na nakakarating doon, naglalagay ng mga satellite sa himpapawid. But the point is this. Nagsimula yan sa isang maliit, small beginning. Simple start. Simpleng pasimula. Mga kapatid, hindi nyo alam ang pwedeng gawin ng Panginoon sa maliit na ginagawa ninyo para sa kanila. Maring may ginagawa kang simpleng panalangin, simpleng pag-alaala, simpleng pagtulong. Diba? Pero yung effort mo, ginagawa mo yun ng faithful. No? You do it because of your love to God, your love for His kingdom, your love for His people. Remember this. We might not see it here, the fruit. Maaaring hindi mo makita ang bunga ng iyong ginawa. Maaaring makita mo rin, pero maaaring hindi. But for sure, God will never forget your labor of love.
God will never forget your labor. Hindi kalilimutan ng Diyos ang iyong pagpapagaan ng may pag-ibig. Kaya nga, siguro tanungin natin ang ating sarili. Have we done our best for Jesus? Awitin natin. Ang awit na yan. Have I done my best for Jesus?